Our today's devotion, the riches of God's grace. Scripture reading Romans chapter 6 verse 1 to 3 and key verse John chapter 1 verse 16. And of his fullness have all we received, and grace for grace. So when we receive Christ as our Lord and personal Savior, tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos at tayo ay napakalagang mabuhay sa biyaya ng Diyos. And as we know, ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos, ito ay buong katugunan ng Diyos sa kasalanan ng isang tao, sa buhay na ito at maging sa buhay sa kabila. At makikita din natin na ang gospel of the grace of God, ito ay kadalasang inaatake. Ito ay kadalasang minamasama ng maraming mga relihiyon. Dahil ang mga maling relihiyon, patuloy nilang tinatanggi na ang regalo ng kaligtasan ay libre at ang kanilang niyayakap ay yung kanilang mabuting gawa. But we know in Ephesians chapter 2 verse 8, sa biyaya ng Diyos tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi sa ating mga sarili, hindi sa ating mga gawa. So ang kaligtasan ay regalo ng ating Diyos. So we can see na those are so many religion today na ang kanilang pinangahawakan upang makamit nila ang kaligtasan ay ang paggawa ng mabuti o ang sarili nilang katuwiran. Kaibigan, I would like you to know na ang iyong sariling katuwiran ay hindi magiging dahilan upang ikaw ay makasama ang Diyos magpawalang hanggan. Dahil ang kaligtasan ay biyaya niya. It is undeserved favor of God. So ang biyaya ng Diyos, it means ito ay kabutihan niya, ang kabaitan niya sa iyo, na hindi nagpapahalaga sa iyong kakayahan at hindi nagbibigay pansin sa iyong kahalagahan sa kabila ng katotohanan na hindi ka naman karapat-dapat. So there are so many people na tinatanggi nila ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang kabutihan at ang kabaitan ng Diyos dahil mas pinangahawakan nila yung kanilang sariling mabuting gawa upang makamit nila ang buhay na walang hanggan or ang regalo ng kaligtasan. So napakahalaga na makita natin na ang gospel of the grace of God ang nagligtas sa atin nung tayo sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. And there are so many people na ayaw tanggapin yon dahil ang isang idea rin ho ay iniisip nila na ang biyaya ng Diyos ay maglilid sa isang buhay na ang isang tao ay mabubuhay sa kasalanan at hindi siya makakaranas ng karapat-dapat na kaparusahan. Kumbaga, tinatanong ng iba, ligtas naman na ako sa biyaya ng Diyos. So, gaano pa ba kahalaga ang aking pamumuhay? Mahalaga ba na ako ay mamuhay ng maayos? So, yun yung kanilang argument. But we know in reality na ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya sa kasalanan. Ang biyaya ng Diyos ay motibasyon sa maka-Diyos na pamumuhay. So the more na sumasagana sa atin ang biyaya ng Diyos, the more na tayo hindi nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. And we know na kapag ang isang mananampalataya ay nabuhay ng masuwayin sa Diyos, nabuhay na rebelde ang kanyang buhay sa Panginoon, ano man yung kanyang hinasik ay kanyang aanihin. At siya ay mabubuhay ng isang miserable. Hindi niya may enjoy ang kanyang buhay bilang isang mananampalataya. So wag nating payagan na ang mga laban sa biyaya ng Diyos ay patuloy silang manaig sa ating buhay. Napakahalagang makita natin na ang pag-ibig ng Diyos, ang habag niya sa ating buhay ay unconditional, unmerited, at ito ay libre. And at the same time, ito po ay napaka-powerful, napaka-liberating ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kang palayain ng Diyos. Sa anuman ang iyong temptation, sa anuman ang iyong mga sin, sa anuman ang mga bagay sa iyong buhay na nagbibigay sa iyo ng hurts. So, kahit ang gospel of grace, kadalasang hindi naiintindihan ng marami, ito ay hindi pwedeng palitan. Ito ang pinaka cornerstone ng lahat sa ating buhay. Sabi nga ni Apostle Paul in 1 Corinthians 15:10, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God, which was with me." So nagle-labor si Paul, but he is not actually laboring, but the grace of God is laboring in his life. At sinabi niya ang biyaya ng Diyos ay hindi na walang kabuluhan because siya'y nanampalataya sa mabuting balita ng ating Panginoong Kristo. And I would like you to know, friend, na naririnig mo ang mensahe ng Diyos, ang mabuting balita na si Jesus ay naparito, binayaran niya lahat ng iyong kasalanan, ang iyong pagkakautang sa kasalanan, binayaran niya lahat,
at patuloy mo siyang tinatanggihan, patuloy mo siyang binabaliwala, patuloy mo siyang hindi pinapansin, kung hindi mo tatanggapin si Jesus at sasampalatayanan siya bilang sariling tagapagligtas at hindi mo tatanggapin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang biyaya, I would like you to know na time will come na kukunin ka ng Diyos. Ang idea, ikaw ay mamamatay sa mundong ito at hindi mo makakasama ang Diyos sa iyong buhay. Mahihiwalay ka sa Kanya magpawalang hanggan. So I am pleading with you, tanggapin mo si Jesus. Tanggapin mo yung regalo ng kaligtasan. Mingin ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. By placing your faith, ilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus lamang bilang iyong sariling tagapagligtas. So I would like you to know, mga kapatid, na ang kabutihan ng Diyos, ang kabaitan ng Diyos ay tunay na nakapagbibigay ng attraction sa Kanya. If you understand and feel the love of God in your life, ito ay magbibigay sa iyong buhay ng kalayaan. Ito ang magbibigay sa iyo ng buhay na patuloy na pagpuri sa Diyos, pag-ibig sa Diyos. So this morning, today, I encourage you na magalak ka sa iyong sarili dahil yung Diyos na iyong kinikilala ay Diyos ng lahat ng biyaya. Let us pray. Our God, salamat sa mensaheng ito, sa devotion na ito. Nagagalak ako, O Diyos, sa inyong biyaya at sa iyo, O Diyos, ng lahat ng biyaya. Thank you, Lord, dahil kahit hindi ako karapat-dapat, you save me. Kahit hindi ako karapat-dapat, Lord, you love me unconditionally. Thank you so much, Lord, and I pray ng aking buhay ay sumandal sa inyong biyaya. Grace for grace, O God, na ako ay mabuhay sa inyong biyaya. At Lord, ako ay mabuhay ng isang banal at makadiyos na pamumuhay. This is I ask and pray in Christ's most precious name. Amen.